Emosyonal ang pamilya ng mga biktima sa insidente sa NAIA Terminal 1 na dahilan ng pagkamatay ng kanilang kaanak, kabilang ang isang minor de edad. Sasagutin naman ng New NAIA Infrastructure Corporation ang gastusin ng mga namatay at sugatan. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes, live mula sa Lipa, Batangas. Isaiah. Joshua, nakaburol na ang mga nasawi sa nangyaring malagim na aksidente kahapon sa NAIA Terminal 1. Kabilang dyan ang 4 na taong gulang na babaeng batang biktima na kasalukuyan nakaburol dito sa Lipa, Batangas. Nakausap natin ang ama ng bata at ayon sa kanya, ang tanging pangarap daw ng kanyang anak ay maihatid siya sa school ng kanyang ama na hindi na matutupad pa. Humahagulgol ang lalaking ito matapos masawi ang kanyang anak nang makaladkad ito ng isang SUV sa NAIA kahapon. Para sa pamilya Masumsong, tila isang masamang panaginip ang nangyari sa kanilang pinakamamahal na anghel na si Malia. Sa Facebook post ng nanay ng biktima noong nakaraang buwan, kita pa kung gaano kasabik ang ama ng bata na makita ang kanyang anak. Ilang taon na kasi siyang hindi nakauwi dahil nagtatrabaho siya bilang OFW sa Europe. Sa isang Facebook post pa ng kanyang ina, kita kung paano sinamantala ng pamilya ang oras habang nandito pa ang kanilang padre de pamilya sa Pilipinas. Pero ang sana masayang kwento, natapos ng malagim na aksidente kahapon. Pabalik na sana ng Europe ang ama ng biktima at hinatid pa nila ito sa airport kasama ang lola at nanay ng bata. Pero ayun na pala ang huli nilang pagkikita. Yung bata! Sa ngayon, nakaburol na ang bata sa isang funeral homes dito sa Lipa, Batangas. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers o DMW na agapay sila sa pamilya ng OFW na namatayan ng anak. Tutulong din ang ahensya na makapagpaliwanag ang OFW sa kanyang employer dahil sa pagliban nito sa trabaho matapos ang insidente. Habang ang isa pang nasawi ay naiuwi na sa Hagonoy, Bulacan, palipad na sana siyang Dubai para sa business meeting. 4 ang naitalang sugatan dahil sa aksidente. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng SUV at sumailalim na rin siya sa drug test at alcohol test. Samantala, naibalik na ang bollard sa NAIA Terminal 1 na nasira dahil sa pagbangga ng SUV. Ayon kay Ramon Ang, sasagutin ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ang gastusin ng mga nasawi at nasugatan. Habang ang palasyo naman ay siniguro ang hustisya para sa mga nasawi dahil sa aksidente. Of course, kinakalungkot po ang mga nangyari. Lalo po may mga buhay po na nawala. May mga kababayan din po tayo nasaktan. Hindi magandang balita po ang ganitong klaseng aksidente. At dahil sa pag-uutos po ng Pangulo na mabigyan agad ng hustisya ang mga pamilya na nasawi. Umaksyon po agad si Transportation Secretary Vince Dizon at siya po ay nagbabala at nagbigay na rin po ng agarang pag-uutos patungkol po sa regular and mandatory drug test for public utility vehicle drivers, effective immediately. Joshua, kasalukuyan pang rin ngang nagpapagaling sa ospital ang abang nanay ng 4 na taong gulang na batang biktima. At ayon nga sa mga kamag-anak ng mga kausap natin kanina, hanggang sa ngayon daw, hindi pa rin daw alam ng nanay ng biktima ang nangyari sa kanyang anak. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Lipa, Batangas. Balik muna sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.